Palawan Travel Series Part 3. Hello mga ka-feeling! Welcome back to my channel! Ituloy na natin ang ating island tour. Pagkagaling namin sa Big Lagoon, dumiretso na kami sa susunod na destination, ang Secret Lagoon. Bakit kaya secret ang pangalan nito? Pagdating pa lang ng bangka, unti-unti na namang umusbong ang kaba ko. Bakit? Kasi kailangan palang lumangoy papunta sa entrance ng Secret Lagoon. Ay wow, yun pala ang unang secret, walang shortcut. Bilang may subtitle ang mukha ko, mukhang nabasa agad ni Kapitan ang takot sa mga mata ko. Tinanong niya ako kung marunong ba akong lumangoy. Ngumiti lang ako, sabay iling ng very slight. Sabi niya, bumaba na raw ako at sumabay na sa iba para magpahila sa guide. Ako naman, napaisip, magpahila? Ano yun? Pero dahil halos lahat ng kasama ko nakababa na, wala na rin akong choice. Bumaba na rin ako at dumugtong na agad ako sa kanila. Imagine, yung dati pinapanood ko lang sa mga travel vlog, ako na mismo ang nakaka-experience ngayon. Takot na takot man ako, pinili ko na lang magtiwala. Sabi nga ni CJ. At totoo nga, habang hinihilang kami ni CJ, unti-unti ring nawawala ang kaba ko. Napapalitan na siya ng excitement at paghanga sa El Nido. Pero hindi pa pala doon natatapos ang challenge. Ang entrance mismo ng Secret Lagoon ay sobrang liit. Para kang dadaan sa maliit na siwang ng mga bato. Kaya kailangan talagang dahan-dahan dahil isang maling galaw, boom! Baka souvenir mo ay bukol. Good thing, sobrang alalay ng mga tour guide kaya safe naman kaming lahat. At sa wakas, nakapasok na kami sa Secret Lagoon. Ang ganda! Para siyang isang paraisong nakatago sa limestone cliffs. Kaya pala secret ang tawag dito. Hindi mo agad makikita ang ganda niya hanggat hindi ka dumadaan sa maliit na entrance. Ang isa pang challenge, medyo crowded na siya dahil halos sabay-sabay nang dumating ang iba't ibang tour groups. Pero buti na lang madiskarte si Albert. Nagawan pa rin niya ng paraan na ma-video kami habang naka-circular floating formation, another fear unlocked. Dati kasi sobrang takot pa akong sumali sa ganong formation kaya hindi ako nakasama kina Ma'am Nems noon. Flashback. Nahirapan na yung director na. Sige, kaya niyan. End of flashback. Kaya pala failed sila. Ako pala ang missing link. Char! Pilingera yarn! Sun is shining, sky so blue. Feel the ocean, just me and you. Next stop, Payong-Payong Beach. Dito kami nag-lunch at dito ko rin nakuha ang souvenir ko. Hindi keychain, hindi ref magnet, hindi t-shirt, kundi gasgas sa tuhod. Limited edition, 1 of 1. Tumama kasi ang tuhod ko sa isang matalas na bato, ilang hakbang pa lang simula ng pagbaba namin ng bangka. Kaya medyo hapdi-hapdi rin ang feeling habang naglalakad. Kaya nung pabalik na kami sa bangka, nagpahila na lang uli kami kay Albert. Nasanay nang maging pabigat sa guide. Pero aminin natin, malaking tulong talaga ang mga tour guide. Hindi lang sila taga-guide, sila rin ang taga-alalay, taga-rescue ng mga katulad kong medyo overthinker sa tubig. Kaya naman, mas lalong tumaas ang respeto ko sa mga tulad nilang tour guide. After lunch, dumiretso naman kami sa Zenitsu Island para sa snorkeling. Syempre, hindi ako kasama ron. Feelingerang videographer ang role natin ngayon. Ang dami! Yung saya! Parang hindi ko kinain yung isimado. Ma'am Jenny, parang hindi ko nakita doon. Ayaw niya nga eh. Hindi ka mapipidyo. Hindi, ang gusto ko lang lumapit yung mga fish. Pwede mo namang i-video na nandyan. Oo. Video to video. Video. Hi vlogs! Vlogs. Marami vlogs. Marami. Ayan, ang dami. So nice. Oh, ganda. Hindi, ano yan, Nemo. Ay, hindi, Nemo. Yan, yellow. Yan.
Pwede mo pa ako kainin. Ginawang isda. Ate Chetty, kainin mo na. Oo. Dito kayo dami fish oh. Tignan Tapos yung mo. huli sabi niya, Chetty, kainin mo na. Si Ate Ched na yung isda. Ayan o, dami. Malalim dyan. Ay, pinababa. Mag-light vest ka, ma'am. Ma'am Janet. Light vest. Ito, mati ka na! Get it! May Wait lang. ka na! Lalayan mo muna. Tikit-tikit kayo tatlo. Tikit kayo tatlo. Ready ko. Sige, ayos ka muna, ma'am Net. Oh, Okay, one. Wala pang sa request. go. Yan, handa. Dali, hindi pa nakaharap sa Rico. Kalbo na dalawa. Magkaharap sa Rico. Ayaw mo ito dali sa Rico. Busy siya. Net, tingin ka rito. Okay. Ganda siya kasi. Let's go. Gusto mo niya ako. Ano yan? Uy, dami nila. Dami. Nakingisda. Agisa mo si Ma'am Janet. Agisa mo si Ma'am Janet. Our last time si Kena. Dito, dito lang. Daughters na tayo, di ba? Daughters. Punta ko doon, picture yung lalakad. Sige. Lights, camera, action. Isa ka lamang maliit na bahagi ng malawak na daigdig. Walang pera, walang ID, walang kakilala, sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Si Kuya dapat eh. Ayun na si Kuya Albert. Ano pangalan doon? Albert. Albert. Kuya Albert! Oh, hindi pa gumaandar na. Sige na, para pang ano. Sige na, mas maganda yung umaandar eh. Maganda yung mata. Mas maganda yung umaandar. Maganda kaya Paglipat. si Aldo kasi Aldo nila. Kaya Sir Albert, natin pag-ikot natin dito sa... Pangalan niya, Albert. Albert. Pwede ba yun? Oo, nag-concert. Ano ba yung kalalim niya? Kaya, Daughters na ako. nahihirap na yun, nakalasa ko na kumakit yung... Oo, yung straight dito sa ilalim. Kayo ba yung kumakanta, Tiched? Siya nga. Sabi kasi ni Regine, dito daw mag-practice para kumanta yung post. Parang hindi naman nangyari. Sige nga, ulit. Ba't ang baba? Ma'am, hindi kay Jill Penguin. Ayun o, pinakain ng penguin. Ayan, dumadami sila. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko.
Di na kayo magtatagumpay, dinala na ng hangin. The sun is shining, the sky is blue. Grab your goggles, come on through. Jump in the pool, the water's fine. Everybody shout, it's swimming time. Ganda dito. Mag-picture na kayo. Pumunta kayo doon na. Hindi pa nga eh. Pag umaandar nga, maganda. Si Sir Alvin daw. Pag umandar na. Nang mapagod na sila sa pag-snorkeling, nagtungo naman kami sa huling destination, sa Seven Commandos Beach. May iba't ibang kwento kung saan nanggaling ang pangalan nitong Seven Commandos, pero hanggang ngayon wala pa ring iisang kumpirmadong pinagmulan. 7 nga rin pala kaming magkakasama. Makakadagdag ba kami sa kwento? Feeling commandos na rin kami, pero ang mission ko lang naman ay makauwi nang hindi nadadagdagan ang gasgas sa tuhod. Dito kami nagkaroon ng mas mahabang oras para mag-swimming. Well, mag-swimming kasi ang totoo, nagpapatangay lang naman talaga ako sa alon. Feeling main character habang inaanod. At doon natapos ang nakakapagod pero napakasaya naming island tour. Okay, so ma'am and sir, good afternoon. Still have energy? So welcome here to our panel staff in the top 3 stay as much as one, okay? So I hope everybody enjoys. Yes! So clap your hands for yourself, everybody. Thank you. So thank you so much for coming here in Toledo and also in our company. We would like to say thank you because you are the one who is taking care of you on the island. And of course, my partner, Albert, At syempre, hindi pwedeng matapos ang araw nang hindi namin sineselebrate ang birthday ni Ma'am Beck at ang birth month ni Ma'am Jo. Ito birthday ito din. Pero month lang. Hindi, mayroon mag-music. May music. Siya din ang DJ. Dito na yung security guard dito. Wala pa. Simbahan yun eh. Kampana na simbahan pa. Ayun na yun. Happy birthday. Tayo na lang. Pala yun. Joke lang pala yun. Nagbibideo naman yata si Sir. Video yan, Sir. Radio. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Naunahan na kayo ng hangin. Hindi pwede hindi ma-blow ni Ma. Kailangan ma-blow. Kaya di
At iyon ang nagtapos sa island tour namin. Pero higit sa magagandang tanawin, may isang realization akong babaunin. Napansin ko na hindi pala lahat ng magagandang tanawin ay madaling marating. May mga tubig na kailangan mo nang languyin, may mga takot na kailangan mo nang harapin, at may mga pagkakataong gusto mo na lang umatras. Pero madalas, ang pinakamagandang tanawin ay nasa kabilang side ng takot. Parang sa buhay rin, hindi kailangang mawala ang takot para makausad. Kailangan lang nating magtiwala kay Lord, humakbang at sumubok. Sabi nga ng favorite line ni CJ, trust the process. Dahil minsan, ang pinakamagandang biyaya ay nasa dulo ng mga bagay na una nating kinatatakutan. At tandaan, mas okay nang umuwi na may peklat sa tuhod kaysa umuwi na may peklat sa puso dahil sa mga salitang, sana sinubukan ko.